Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Ilang araw ang lumipas at isang mapayapang atmosfera ang bumalot sa loob ng silid kung saan seryosong nakaupo si Wang Soso sa gitna ng malalim na pagninilay. Unti-unting pumulibot sa kanyang buong katawan ang isang kalmadong asul na enerhiya na malinaw na nagpapahiwatig ng kanyang maayos na pag-usad sa itinurong pamamaraan. Tahimik lamang na nakamasid ang ating bida sa isang tabi, at baka sa mukha nito ang paghanga sa ipinapakitang determinasyon ng bata. Sa kanyang isipan ay kalmado niyang napagtanto na kahit palabis na nanghihina ang orihinal na pangangatawan ni Wang Soso ay talagang mayroon itong natatanging talento at angking galing pagdating sa martial arts. Bilang bahagi ng mahigpit na panggagamot ay araw-araw na pinakakain ng ating bida si Wang Soso ng mga natatanging tableta na siya mismo ang nagtimpla. Halatang labag sa loob ng bata ang paglunok nito dahil sa sobrang pait ng lasa ngunit wala siyang magawa kundi tiisin ang lahat. At lalo pa siyang napangiwi ng igiit ng ating bida na kailangan niya pa itong nguyain ng mabuti. Upang masiguro ang tuloy-tuloy na paggaling nito ay inilatag ng ating bida ang mga komplikadong formula sa lapag at formal na ipinasa ang kaalaman sa pagbuo ng sariling gamot, bagamat bakas ang kaba sa mukha ni Wang Soso dahil sa dami ng dapat kabisaduhin ay buong tapang itong sumang-ayon na susubukan niyang gawin ang kanyang makakaya. Bukod sa pamamaraan ng paggawa ng gamot ay matiyagaring itinuro ng ating bida ang Tai Yi Mental Cultivation Method upang tuluyang maalis ang matinding lason na taglay ng mga iniinom nitong tableta. Sa kalagitnaan ng kanilang pagsasanay ay halatang nahihirapan at nanginginig pa ang buong katawan ni Wang Soso habang pilit na kinokontrol ang enerhiya sa kanyang loob. Sa kabila ng matinding hirap na pinagdadaanan ng bata ay nanatiling tahimik at kalmado lamang na nakaupo ang ating bida sa kanyang tabi upang buong ingat na bantayan ang bawat pag-usad nito. Bakas ang isang magaang ngiti sa mukha ng ating bida habang tahimik na pinagmamasdan ng maayos na resulta ng kanilang pagsasanay. Sa kanyang isipan ay nakaramdam siya ng matinding kapanatagan dahil batid niyang kung ipagpapatuloy lamang ni Wang Soso ang proseso ay siguradong makakapamuhay na ito ng normal at maiiwasan na ang anumang malaking banta sa kalusugan nito sa hinaharap. Hindi kalaunan ay mabilis na tumayo si Wang Soso mula sa kanyang pagkakaupo upang inosenteng tanungin kung tama ba ang kanyang mga ginawang hakbang. Agad namang tumugon ang ating bida ng may kagalakan at buong pusong pinuri ang bata sa kahanga-hangang ipinakita nito. Matapos matiyak ang kaligtasan at kakayahan ng bata ay malumanay na nagpaliwanag ang ating bida na naituro na niya ang tamang paggawa ng mga tableta at tuluyan na ring nasanay si Wang Soso sa maayos na pagdaloy ng sarili nitong chi. Dahil sa mga natapos na layuning iyon ay isang napakainit na ngiti ang ibinigay ng ating bida bago tuluyang idineklara na tapos na ang kanyang tungkulin at dumating na ang tamang sandali upang ihatid niya si Wang Soso pabalik sa tunay nitong tahanan. Masiglang sumang-ayon si Wang Soso sa naging alok ng ating bida, kaya agad namang nagpasya ang ating bida na simulan na nila ang kanilang paglalakbay. Tahimik nang humakbang ang dalawa upang lumisan ngunit makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla na lamang napatigil sa kanyang kinatatayuan si Wang Soso. Mabilis namang napansin ng ating bida ang biglaang paghinto sa kanyang likuran kaya nagtataka siyang lumingon upang tanungin kung ano ang naging problema. Bakas ang matinding kaba at hiya kay Wang Soso na pilit pinaglalaroan ang tali ng kanyang damit. Pautal-utal niyang sinabi na mayroon sana siyang isang munting pabor na nais hingin bago sila tuluyang umalis. Taglay ang isang inosenteng tingin at namumulang mukha ay dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin upang itanong kung maaari ba niya itong tawaging Oraboni. Bahagyang natigilan ang ating bida at tahimik na napatingin sa bata dahil sa hindi inaasahang hiling nito. Sa kabilang banda ay muling napayuko si Wang Soso na labis na pinagpawisan sa tindi ng hiya at kinakabahang naghihintay ng magiging sagot. Isang magaang tawa ang pinakawalan ng ating bida bago masiglang pumayag na tawagin siyang Oraboni kung iyon ang magpapasaya kay Wang Soso. Dahil sa naging sagot na iyon ay agad na nagningning ang mga mata ng bata sa tindi ng tuwa. At puno ng kagalakan nitong hiniling na Soso na lamang din ang itawag sa kanya upang maging mas komportable na sila sa isa't isa. Taglay ang isang mainit na ngiti ay malumanay na binanggit ng ating bida ang pangalan nito kasabay ng dahan-daang pag-abot ng kanyang kamay patungo sa ulo ng bata, ngunit bago pa man tuluyang dumampi ang kanyang palad ay bigla na lamang siyang napatigil sa ere, isang hindi inaasahang aksyon na naging dahilan upang inosenteng mapatingin si Wang Soso paitaas taglay ang isang naguguluhang ekspresyon.
Biglang naalala ng ating bida ang kanyang nakaraan kung saan madalas siyang pag-alitan sa tuwing ginugulo niya ang buhok ng ibang babae kaya mabilis niyang binitawan ang kanyang kamay sa ere, napakamot na lamang siya sa kanyang batok sabay awkward na humingi ng paumanhin kay Wang Suso. At pabiro nitong ipinaliwanag na isa lamang itong nakasanayan dahil alam niyang ayaw ng mga kababaihan sa ganoong uri ng kilos, inasahan niyang aayaw ang bata ngunit naging kabaligtaran ang nangyari. Sa halip na menace ay lalo lamang namula ang magkabilang pisngi ni Wang Suso, at taglay ang isang napakahiyain at matamis na reaksyon ay malumanay nitong sinabi na hindi naman iyon problema at ayos lamang iyon sa kanya, dahil sa hindi inaasahang pagpayag na iyon ay saglit na natigilan ng ating bida at inosenteng napabelang ang atensyon sa bata upang kumpirmahin kung totoo nga ba ang kanyang narinig. Matapos ang munting usapan ay inaya na ng ating bida si Wang Suso upang magpatuloy sa kanilang paglalakbay dahil tiyak na naghihintay na ang ama nitong si Wang Jiumsan. Tahimik silang naglakad sa isang napakagandang landas na pinalilibutan ng mga namumukadkad na kulay rosas na puno, kasabay ng banayad na ihip ng hangin ay ang dahan-daang pagbagsak ng mga talulot ng bulaklak sa kanilang paligid. Sa kalagitnaan ng paglalakad ay inosenteng tumungala si Wang Suso sa kalangitan. At malinaw na baka sa kanyang namumulang mukha ang labis na pagkamangha sa kagandahang bumalot sa kanila, puno ng kagalakan niyang pinagmasdan ang paligid bago mahinang napabulong sa kanyang sarili na iyon na pala ang tagsibol na matagal na niyang pinapangarap na masaksihan ng malaya. Nagtatakang nilingan ng ating bida si Wang Suso habang patuloy silang naglalakad upang tanungin kung ano ang ibig nitong sabihin sa pagkagulat nito sa tagsibol. Malumanay namang ipinaliwanag ng bata na ang kanyang dating silid na tinatawag na Ice Pavilion ay may mga bintanang mahigpit na natatakpan ng makakapal na bakal dahilan upang maging kasing lamig ito ng matinding taglamig sa buong taon. Dahil doon ay isang napakalaking panaginip para sa kanya na sa wakas ay masilayan ng personal ang mga bulaklak at puno na dati ay hanggang kwento niya lamang naririnig. Sa tindi ng kanyang kagalakan ay tuwang-tuwa nitong idinagdag na gusto rin niyang maranasan ang umakyat sa mga matataas na bundok pagsapit ng taglagas. Pabiro naman siyang pinaalalahanan ng ating bida na kailangan niyang magsanay ng mabuti kung nais niyang kayanin ang pag-akyat sa bundok. Buong pagmamalaking sumagot si Wang Suso na hindi na yun problema dahil isa na siyang ganap na disipulo ng Tai sect ngayon kaya siguradong makakapagsanay siya ng maayos gamit ang natutunan niyang Tai mental cultivation method. Natatawang sumang-ayon ang ating bida bago pa alalahanan ang bata na siguraduhing maipaliwanag ng maayos ang lahat ng pagbabagong ito sa ama nitong si Wang Jiumsan. Subalit sa kalagitnaan ng kanilang masayang usapan ay bigla na lamang natigilan si Wang Suso at tahimik na napaisip kung ano naman kaya ang magandang gawin kapag dumating na ang tag-init. Matapos ang kanilang paglalakad ay tuluyan na silang pumasok sa maunlad at mataong lugar ng Wangga Village. Agad na nagliwanag ang mukha ni Wang Suso at napuno ng galit ang kanyang mga mata nang masilayan niya sa di kalayuan ang pamilyar na karatula na nagdadala ng pangalan ng kanyang amang si Wang Jiumsan. Sa tindi ng kanyang tuwa ay masigla siyang sumigaw upang ituro sa ating bida na iyon na mismo ang kanilang tahanan. Akmang magsasalita pa sana ang ating bida upang pakalmayan si Wang Suso ngunit dahil sa nag-umapa na punanibik ay mabilis na nitong hinawakan ang kanyang kamay. Buong higpit na hinayla ni Wang Suso ang ating bida habang masayang pinagmamadali ito na parang isang sabik na nakababatang kapatid na nais nang makapiling muli ang kanyang pamilya. Patuloy sa masayang paglalakad si Wang Suso at buong galit nitong ibinalita na siguradong magpapahanda ng isang napakalaking piging ang kanyang amang si Wang Jiumsan bilang pasasalamat sa ating bida. Masigla nitong idinagdag na tiyak na magkakaroon ng napakalaking pabuya at posibleng magtipon-tipon pa ang lahat ng tagapamahala ng Wangga Manor mula sa iba't ibang dako ng bansa upang magdiwang ng engrandi. Bakas ang labis na pananibik sa namumulang mukha ni Wang Suso habang inilalarawan ang walang katapusang pagkain at musikang sasalubong sa kanila, ngunit sa kalagitnaan ng masayang paglalarawan na ito ay bigla na lamang napatigil sa paghakbang ang ating bida. Dahan-daang bumitaw ang kamay ng ating bida mula sa mahigpit na pagkakahawak ni Wang Suso. Sa gitna ng mataong kalsada ay tuluyan na siyang huminto at kalmadong hinarap ang bata. Naguguluhang napalingon si Wang Suso upang alamin ang dahilan ng kanyang pagtigil. Ngunit isang seryoso at malumanay na paumanhin lamang ang isinagot ng ating bida, tahimik nitong ipinaliwanag na hanggang doon na lamang ang hangganan ng kanyang paghatid at hindi na siya maaaring magpatuloy pa patungo sa loob ng kanilang manor. Samantala sa kabilang dako sa loob ng Namgang Clan Guest House ay isang mainit na tensyon ang sumiklab sa pagitan ng dalawang individual. Marahas na binasag ni Namgang San ang katahimikan at galit na sumigaw upang sumambat tungkol sa isang napakong pangako.
puno ng pagkadismaya niyang iginiit na malinaw ang usapan nilang ibibigay ng kanyang kaharap ang admission token para sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Ngunit sa kabila ng nag-umapa na emosyon at pagtataas ng boses ni Namgang San ay nanatiling labis na kalmado si Zug So Mayong, tahimik lamang itong nakaupo at seryosong humihigop ng tsaa mula sa kanyang maliit na tasa na tila ba walang anumang pakialam at hindi man lang naapektuhan sa matinding galit na ipinapakita ng kanyang kaharap. Patuloy na iginiit ni Namgang San ang kanyang panig at buong pagmamalaking ibinida ang kakayahan ng kanyang nakababatang kapatid na si Xianhua. Seryoso niyang ipinaliwanag na ang angking galing nito ay madaling makakapantay sa kahit sinong kilalang bagong talento sa kasalukuyan kaya nararapat lamang itong makatanggap ng espesyal na pagpasok, subalit sa halip na makumbinsi ay lalo lamang naging malamig ang tugon ni Zug So Mayong, kalmado. Itong humigop muli sa kanyang tsaa bago prangkang sinabi na kung ganoon nga kagaling ang kapatid nito ay hindi na nito kailangan ng anumang tulong dahil madali nitong maipapasa ang pangkaraniwang pagsusulit upang tuluyang matanggap. Dahil sa mabilis na pagtanggi na iyon ay lalong sumabog ang inis ni Namgang San dahilan upang mapahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang kamao sa tindi ng tensyon, pilit na pinipigilan ng nag-umapa na emosyon ay madiin niyang tinanong ang kaharap kung wala ba itong ideya sa matinding reputasyon at kung ano talaga ang tawag ng mga tao sa mismong regular na pagsusulit ng Merm Academy. Seryosong ipinaliwanag ni Namgang San ang malagim na katotohanan sa likod ng nasabing pagsusulit. Idiniin niya na taon-taon ay daan-daang libong martial artists ang sumusubok na makapasok sa akademya, ngunit nasa 500 lamang ang mapalad na nakakapasa sa huli, dahil sa tindi ng kompetisyon at sa dami ng mga pangarap na nadudurog sa desperadong pagsubok na ito ay ibinunyag ni Namgang San ang nakapangangilabot na titulo ng nasabing patakaran, taglay ang isang mabigat at madilim na ekspresyon ay idineklara niyang ang pinag-uusap ang paraan na iyon ay kinikilala ng lahat bilang ang Standard Exam of Hell. Nanatiling kalmado si Zug So Mayong at seryosong nilinaw na mula pa noong simula ay ipinangako niya lamang na susubukan niya ang kakayahan ni Xianhua upang makita kung karapat-dapat ito para sa admission token. Idiniin niyang hindi nangangahulugan iyon na ibibigay niya na agad ang token ng walang patunay. Mabilis namang sumagot si Namgang San na may halong matinding pagkadismaya dahil hindi man lang nabigyan ng pagkakataon ang kanyang kapatid na sumabak sa nasabing pagsusulit. Sa puntong iyon ay malamig na ibinunyag ni Zug So Mayong ang isang malaking katotohanan na ang dahilan ng lahat ng iyon ay dahil may isang taong mas may talento pa kaysa kay Xianhua ang tuluyan ng nakatanggap ng token, dahil sa narinig na impormasyon ay labis na nagulat si Namgang San at pilit na iginiit na imposibleng may makahigit sa kakayahan ng kanyang kapatid. Sa tindi ng kanyang pagtanggi sa sitwasyon ay pasigaw niyang idineklara na siguradong nagkakamali lamang si Zug So Mayong sa desisyon nito. Tahimik na ibinaba ni Zug So Mayong ang kanyang hawak na tasa ng tsaa sa ibabaw ng mesa, kasabay nito ay ang biglaang pagbabago ng kanyang aura habang nagbibigay ng isang napakalamig at nakakatakot na tingin kay Namgang San. Seryoso at may matinding diin niyang itinanong kung ipinagkatiwala ba sa kanya ng kaharap ang admission token at kung nasa sitwasyon ba siya upang kailanganin pa itong kumbansihin. Dahil sa matinding pressure na dala ng mga binitawang salitang iyon ay agad na pinagpawisan si Namgang San. Tuluyan nang naglaho ang kanyang naunang angas, at sa halip na sumagot ay tahimik na lamang siyang napayuko bago humingi ng paumanhin sa kanyang nagawang kapangahasan. Matapos ang namuong tensyon ay tahimik na nagbuhos ng tsaa si Zug So Mayong sa kanyang tasa, sa pag-agos ng mainit na inumin ay malamig niyang pinuna ang papalalang sitwasyon ng pamilya ng kanyang kaharap. Tila isang matalim na patalim ang kanyang mga salita ng buong pagkasuklam niyang idinagdag kung gaano nakakahiya na mismong ang direktang linya ng Namgang clan ay natatakot na harapin ang pangkaraniwang pagsusulit. Ang pambabastos na iyon sa kanilang reputasyon ay nagdulot ng labis na pagkagulat kay Namgang San, bilang isang angkan na mahigpit na hinati ang mga tungkulin sa pagitan ng mga sangay. Ang direktang linya ang bukod tanging inaasahan na magtataguyod at magpapanatili ng mga ipinagmamalaking tradisyon ng pamilya. Kaya isang malaking insulto ang ipahiwatig na sila ay naduduwag sa isang simpleng pagsubok. Upang dugtungan ang kasaysayan ay ipinaliwanag na ang branch line naman ang bukod tanging inaasahang mamahala sa lahat ng negosyo at pananalapi ng angkan sa labas. Ang malaking grupo ng mga mangangalakal na ito na itinatag mismo ni Namgang San bilang pinuno ng branch line ay walang iba kundi ang kilalang Kangkyong Merchant Group. Sa patuloy na pag-asenso at paglawak ng nasabing grupo ay tuluyan na ring lumakas ang kapangyarihan at impluwensya ng kanilang sangay,
tahimik at bakas ang matinding bigat sa mukha ni Nam Gongsan habang tinatanggap ang mapait na katotohanan na umabot na sila sa isang nakakahiyang sitwasyon kung saan ang mismong direktang linya ay kailangan pang lumangad at humingi ng pabor sa branch line upang maasikaso lamang ang mga panloob na problema ng kanilang sariling pamilya. Patuloy na inilantad ni Nam Gongsan ang kanilang nakakalungkot na sitwasyon, seryoso niyang inamin na kahit paggamitin ng branch line ang pangalan ng Namgang Clan upang magdulot ng matinding gulo at pinsala sa labas ay literal na walang magawa ang kanilang hanay upang pigilan ang mga ito. Matapos marinig ang hinaing na iyon ay kalmadong nagtanong si Zug So Mayong kung mayroon ba silang nakahandang solusyon o plano upang labanan ang lumalaking banta. Puno ng determinasyon na sumagot si Nam Gongsan at ibinunyag na ang kanyang lolo na siyang patriarch ng pamilya ay kasalukuyan ng pinag-aaralan ang sikat na sword breaking formula upang tuluyang basagin ang Kamkyong Boundless Sword Technique, dahil sa hindi inaasahang revelasyon na iyon ay panandaliang natigilan si Zug So Mayong at isang matalim na tingin ang ibinigay nito sa kanyang kaharap. Isang malakas na kalabog ang umalangaw sa loob ng silid ng marahas na ibagsak ni Zug So Mayong ang kanyang kamao sa ibabaw ng mesa. Dahil sa tindi ng emosyon ay tuluyang tumilapon ang tasa at nagkalat ang mainit na tsaa sa paligid. Tuluyan ang nawala ang kanyang kalmadong anyo at napalitan ito ng matinding gulat at inisa narinig na revelasyon mula sa kanyang kaharap. Hindi makapaniwala si Zug So Mayong kaya pasigaw niyang tinanong kung nababaliw na ba ang patriarch ng kanilang pamilya upang gumawa ng ganoong hakbang. Seryoso niyang idiniin na ang pagtuklas sa formulang iyon ay isang napakapanganib na desisyon na paniguradong babalik din sa kanila at sisira sa kanilang lahat. Madiin niyang ipinaliwanag na ang Kamkyong Boundless Sword Technique ay hindi lamang eksklusibong pag-aari ng branch line, dahil ito rin mismo ang ipinagmamalaking sining ng espada na ginagamit ng kanilang sariling direktang linya. Sa gitna ng mabigat na tensyon na bumalot sa silid ay tahimik na lamang na napayuko si Nam Gongsan, at malinaw na mababakas ang labis na kaba at kawalan ng magagawa sa mismong refleksyon ng kanyang mukha mula sa tumapong tsaa sa mesa. Isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa loob ng silid habang nananatiling magkaharap ang dalawa matapos ang matinding tensyon na nangyari. Bakas ang labis na desperasyon kay Nam Gongsan dahilan upang mahigpit niyang makuyam ang kanyang kamay sa kanyang damit. Pilit na kinokontrol ang kanyang emosyon ay seryoso niyang ipinaliwanag na dahil sa mapanganib na sitwasyon ng kanilang pamilya ay kailangan talaga nila ang admission token upang maprotektahan ang kinabukasan ng direktang linya ng Namgang Clan. Matapos ay lahad ang bigat ng kanilang problema ay unti-unti niyang inangat ang kanyang paningin upang salubungin ang malamig na tingin ni Zug So Mayong. Taglay ang isang seryoso at pilit na pinapatatag na boses ay formal siyang nagtanong kung sino ba talaga ang misteryosong taong mas pinili nitong bigyan ng nasabing token. Isang mabigat na katahimikan lamang ang isinagot ni Zug So Mayong na tila ba walang intensyong ibunyag ang pagkakakilanlan ng taong iyon, samantala sa kabilang dako sa labas ng Wangga Manor ay tuluyan ng naguluhan si Wang Soso sa naging biglaang desisyon ng ating bida. Malinaw na makikita ang matinding pagkalito sa mukha ni Wang Soso at inosenteng nagtanong kung ano ang ibig nitong sabihin sa pagtigil sa kalagitnaan ng kalsada. Unti-unting napalitan ng kaba ang kaninang masaya niyang ekspresyon, at sa gitna ng kanyang pagkabigla ay pautal-yutal siyang nagmakaawa at iginiit na kailangang sumama ng ating bida patungo sa loob ng kanilang tahanan. Malumanay na ipinaliwanag ng ating bida na lingid sa kaalaman ni Wang Soso ay nagdulot ng isang napakalaking kaguluhan sa buong Hefei ang pagkawala nito. Seryoso niyang idinagdag na kung sasama siya patungo sa manor sa ganitong maselang sitwasyon ay paniguradong magdudulot lamang ito ng malaking hindi pagkakaunawaan at baka mapagkamalan pa siyang sangkot sa mismong pagdukot. Nang marinig ang rason na iyon ay mabilis na umiling si Wang Soso at mababakas ang matinding pag-aalala sa kanyang reaksyon. Pilit niyang pinabulaanan ang mga pangamba ng ating bida at iginiit na hinding-hindi mangyayari ang mga bagay na inaalala nito. Taglay ang mga luhang unti-unting namumuo sa kanyang mga mata ay pautal-yutal siyang nagmakaawa at buong pusong hiniling na bigyan siya ng pagkakataon na makabawi sa taong nagligtas ng kanyang buhay. Isang banayad na pagtapik sa ulo ang ibinigay ng ating bida upang patahanin si Wang Soso. Napangiti na lamang siya sa kagustuhan nitong makabawi at malumanay na ipinaalala ang mismong sinabi nito kanina. Tinanong niya si Wang Soso kung hindi ba itinuturing na nito ang sarili bilang isang ganap na disipulo ng Tai sect simula nang matutunan nito ang Tai mental cultivation method. Tila naglaho ang lahat ng inaalala sa namumulang mukha ni Wang Soso nang salubungin siya ng napakainit na ngiti ng ating bida. At tuluyan na itong napanatag nang sabihin niyang sapat na at labis na siyang nasisiyahan na magkaroon ng isang bagong nakababatang kapatid sa sekta.
Akmang sisigot pa sana si Wang Soso ngunit mabilis nang tumalikod ang ating bida, bago pa man siya tuluyang makalayo ay muli siyang nagpaalala na huwag nitong kalilimutang inumin ang mga gamot at patuloy na paikutin ang chi sa katawan. Lumingon siya ng bahagya at masayang ngumiti upang maghabilan na mag-iingat ito palagi, matapos iyon ay dahan-dahan na siyang naglakad palayo, at tahimik na lamang siyang sinundan ng tingin ng mga taong bayan sa kalsada sa kanyang tuluyang pag-alis. Tuluyan nang napansin ng mga taong bayan si Wang Soso sa kalsada, at nanlaki ang kanilang mga mata nang mapagtanto kung sino talaga ito. Umalangaw ang isang malakas na sigaw sa buong paligid na nagbabalitang nakabalik na ang nawawalang anak na babae ng Wangga Manor. Dahil sa biglaang atensyong bumuhos mula sa karamihan ay labis na namula at natarante si Wang Soso sa kanyang kinatatayuan, samantala sa kabilang dako ay kalmado at patuloy lamang sa paglalakad palayo ang ating bida. Sinasalubong ng ihip ng hangin ang kanyang likuran ngunit hindi man lang siya lumingon pabalik, at tahimik niyang iniwan ang nagkakagulong lugar upang harapin ang panibagong yugto ng kanyang paglalakbay.